Hindi nakita yung time. Okay. Ayan, makikita. Oh. Go. Nagsisimula na. Okay. So, marami po tayong mga patunay no, na yung Biblia ay scientific. So, siguro, isasahin lang natin hanggat sa kaya ng ating time. So, ang isa po doon, yung pong binabanggit sa Biblia, yung patungkol po sa pagtutuli, na ang sabi kay Abraham, tuliin mo yung bata sa ikawalong araw. So, bakit po sa ikawalong araw? Ano po yung scientific explanation? So, yung bata po pala, ayon sa natuklasan no, ng isang doktor, na hindi pala siya makakabuo ng proton brain, no? Yan yung dahilan kaya magkakaroon ng blood clot. So hindi pala siya magkakaroon ng ganyan after 7 days. So kapag ka tutuloyin mo yung bata na ano or ano mang may gagawin ka sa kanya sa ano na hindi pa umaabot ng 8 days. So ang mangyayari diyan kumbaga dudugo siya ng dudugo, hindi ma ano yung dugo niya. Kaya sa Biblia, ang sabi, 8 days mo siya tuliin kasi yan na yung safe sa isang bata. Kasi meron na siyang prothrombin na siyang dahilan ng blood clotting. So yan, very scientific po yan. At about naman sa mismong universe, sabi ng Bible, Isaiah 40:22, no? Yung Diyos, no, nakaluklok sa kabilugan, in the circle of the earth. Tapos, in-stretch doon niya, yung earth, I mean, yung universe stretch out. So, ibig sabihin, yun ay tumutugma naman doon sa sinasabi din ng science na yun daw ang universe ay expanding. So, pagka po in-stretch yung isang bagay, of course, nag-expand po yun. Di pa ba? So, yan, nagpapatunay na yan ay ano, very scientific. So, ito namang isa, napaka-basic no, na scientific, yung sinasabi sa Song of Solomon, na ako'y maitim dahil sinunog ako ng araw. So, ang dahilan pala ng kulay ng tao, ayon sa Song of Solomon 1:5 no, to 6. So, may nakakaapekto pala yung environment na ano mo, kumbaga tinitirahan mo. Kasi pagka halimbawa, nandun ka sa lugar na desierto, nasa mainit na lugar, so magiging maitim ka, 'di ba? So yan ay scientifically proven naman, 'di ba? Kasi kung pupunta ka doon sa mga desierto, sa mga Africa diyan banda, mga maitim talaga sila. So may mapuputi man, yun na lang yung mga hindi naaarawan doon sa hindi sa desierto talaga nakatira, 'di ba? So yan, patunay din yan na scientific. Isa pa, yung binabanggit naman sa Job 26:7, no? Na ang sabi, He hung the earth upon nothing. So, yun daw earth ay nakabitin sa wala. So, kumbaga sa plain word, siya ay nakalutang. So, ayon naman sa na-discover ng science nung sila ay nakalabas na sa kumbaga atmosphere ng earth, so nakita nila na yun palang earth ay talagang nakalutang lang siya sa space. So, yun palang impormasyon na yun, kahit wala pang mga naimbintong mga telescope, ay matagal nang nakasulat sa Biblia, no? Yung mga scientific discoveries, bago pa man nila na-discover yan, yung mga ano na yan, mga impormasyon na yan, nakasulat na yan, no? So, so yun din pong sa, di ba? So, marami pa po no na nagpapatunay na scientific yung Bible. Halimbawa na lamang no, yung sa First Timothy 5:23 nang sabi naman no, pagka para hindi ka palagi nagkakasakit ng tiyan no, nang dahil sa mga germs na yan. So, sabi ni Pablo, uminom ka ng kaunting alak. So, yung alak po, scientifically proven naman po yan na nakakapatay po yan ng germs. Kaya yan yung nirecommend ni Pablo kay Timoteo. Dahil si Timoteo sakitin, so sabi niya, para hindi ka palaging sakitin dyan sa sikmura mo, uminom ka ng alak. So, bakit alak? Kasi ayon sa science, pangontra yun sa mga germs. 'Di ba? So, lahat naman ng sakit siguro, scientifically, dahilan nun germs. 'Di ba? May iba't ibang klase ng germs. Basta germs yung dahilan. Ang magandang pangontra dyan, yung alak, isa yan sa magandang pangontra, no? Na aprobado ng science talaga. Kahit mga ano, nag-experiment talaga, mamatay yung germs pagka nilalagyan ng alak, eh.
So, yan, siguro marami-rami na tayong wala nang time din. So, yan, i-refute niya yan, hindi scientific yung mga binigay ko. Alright, okay. Time na po. Maraming salamat sa Tahuda. Sa mga bagong dating po sa ating live ngayon, ang debate pong ating pinag-uusapan ay ang kabuuan ng Biblia ay scientific. Muli, ang tema po ng debate ngayong gabi, ang kabuuan ng Biblia ay scientific. Kakatapos lamang po ng opening statement ni Samuel Tahuda for our debate topic for tonight. And ang susunod, cross-exam ba? Read? Yes, bro. 5 Okay. questions, open time. Okay. So, susunod po ay cross-examination. For this one, we have an open time as an agreed upon ruling before we started. Again, this is an open time but only limited to 5 questions. So, you will guide whenever you're ready. Yes, thank you, moderator. At ang unang tanong sa'yo, Samuel Tahuda ng MCGU. Tanong sa'yo, bro. Sang-ayon sa paksa, ano ang academic definition ng salitang scientific? Ano ang academic definition ng salitang scientific? Pakisagot. Okay, so, ibig sabihin po, based on observable evidence po yon, based sa katotohanan na kanilang nag-gather through experimentation, at saka, ano pa mang klase ng mga ginagawa nila, no, mga tangible na ano nila, na ginagawa just to prove something. Okay, sunod na tanong. Dahil binanggit mo na ang talagang academic definition mo ng salitang scientific, tanong, ang debate natin na naglalaman ng salitang kabuuan ng Biblia, tanong, ang paglalakad ba sa tubig at pagkabuhay bang mag-uli, observable ba yan at repeatable ng science? Yes or no? Yes po, no. Talagang meron na ding mga nabalita, no, na siya ay pronounced clinically dead, pero later on ay nabuhay siyang muli. Katulad na lamang siguro, familiar kayo doon sa isang babae na dinala na sa morgue tapos ginalaw, no, noong embalsamador, biglang nabuhay. So yun, pronounced dead na yun, pero nabuhay siyang muli. So, merong pruweba. Okay, pangatlong tanong, bro. Dahil ang tema natin ay kabuuan ng Biblia ay scientific. Tanong, ang Bibliang naglalaman ng mga mirakulo o mga kababalaghang ng Diyos, science ba yon? Yes or no? Yes, meron ding scientific explanation po yun, no, yung mga kababalagan. Objection, Siguro, moderator. Objection po ako, moderator. Wait lang, Samuel, ha? Ano po yung objection? Malinaw ang aming napagkasundo ang panuntunan na ang categorical, sagutin muna ng categorical bago magpalusot. So, nagpalusot muna siya, moderator eh. Ulitin ko po Paulit ba yan yung ang tanong ko? Paulit ng tanong. Ayan. Dahil ulit ang tanong kay Samuel Tahuda ng MCGU. Dahil sabi mo at ayon sa paksa natin, ang Biblia o yung kabuuan ng Biblia, scientific. At sa Biblia, mayroong mga kababalaghang gawa o akto ang Diyos kung tawagin ay mga mirakulo o miracles. Tanong, scientific ba ang miracles? Yes or no? Bago ka sumagot, Samuel, meron ka bang counter-objections? Counter objection ko lang is wala na ko nilabag dahil sumagot ako ng yes kanina, meron scientific ano yan, pero siguro hindi niya narinig yung yes na sagot Okay. ko. Sige, kung yes ang sagot mo, sige. Susundan namin yung sagot mo na yes, ha? Okay, sige. Paulit na lang din. Yes? Okay, continue. Okay po, yes po, katulad na nga po ng pagkabuhay na magmuli, isa pong miracle po yan, at yun nga, meron na talagang naiulat niyan na talagang pinadala na sa purinarya para embalsamahin na dahil patay na talaga nung tinignan ng doktor. Pero nung ginalaw nga nung embalsamador, biglang huminga muli na buhay. Naka-record po talaga yan. So yan miracle po yan, pero syempre nandun nakasulat science na yan. Okay, I think fifth Next question. question. You will die. Third question ko pa lang yun, moderator. Third question Meron pa akong dalawang tanong. Okay. Pang-apat pa lang ito. Ayan. Bilang pang-apat na tanong, bro, isang follow-up question sa aking third question. Kikinig ka ba ng mabuti? Dahil sabi mo, ang miracles ay scientific. Tanong,
Anong scientific journal ang alam mo at natutunan mo, Samuel, na ang miracles, letra por letra, ay science? Anong scientific journal? Sasagot na po ba ako? Yes po. Okay. So, ang problema kasi nito, baka hindi mo kikilalanin na scientific journal yung babanggitin ko kasi baka yung approve lang sa panlasa mo ang tatanggapin mo. 'Di ba? So magkakaroon tayo ng problema ngayon kung sasabihin na hindi yan Objection, moderator. Objection po ako. Ano po yung objection? Oo, nagpapaliwanag siya ng ng hindi ko naman tanong. Ang dapat niyang gawin, sumagot sa tanong, hindi magpaliwanag. Ang tanong malinaw, anong scientific journal? Ang letra por letra, dahil sabi niya ang miracles ay science. Anong scientific journal ang merong ganong letra por letra? Huwag siyang magpaliwanag, magsagutin niya yung scientific journal na itinatanong ko. Yun lang po, moderator. Okay. Sige, bago ka sumagot, Samuel, meron ka bang counter objections? sasagot na po ako. Okay, sige po. Pasimulan muna po kung ano yung pangalan ng scientific journal. Para Okay. klaro. Okay po. Okay po. So me, no, as a believer, I consider Bible as scientific journal. Kung hindi niya tanggap, no, problema niya 'yon. Pero for me, scientific journal po yung Bible. Next question ata. Okay, huling tanong. Huling tanong. Dahil binanggit mo yung nasa aklat ng Timoteo na isang paalala ni Pablo kay Timoteo na haluan, no? O siya ay gagamit ng alak dahil sa pananakit ng kanyang tiyan, no? Kaunting alak. Tanong, dahil sabi mo germs ang tinutukoy doon, no? Ipinahayag doon sa talata na germs ang tinutukoy doon. Tanong, anong salita sa interlinear na Greek ang may kasinonimo at kaugnayan sa salitang germs sa talatang yon? Ano yung salita sa interlinear ng Griego ang nag-uugnay sa salitang germs sa ayon sa talata? Anong salita sa interlinear? Ayun ang tanong ko. Okay, hindi po siya directly binanggit na germs. Kung nakinig ka ng mais kanina, ang sabi ko, 'di ba? Yung pagkakasakit Objection po ayon ako, sa science. moderator. Objection po ako. Ano po yung objection? Ayan. Direct question po ang aking itinatanong. Dahil sabi niya kanina, yung talata daw doon sa aklat ng Timoteo na haluan mo o gumamit ka ng kaunting alak para sa pananakit ng tiyan mo, yun daw po pumapatungkol sa pagpatay ng alak sa germs. Kaya ang tanong ko, ano sa interlinear Greek ang ginamit na termino kabilang kasinonimo o kaugnay sa salitang germs? Ang sagutin niya, yung salita doon na Griego, ano yun? Yan po ang tanong ko eh. Okay po. Bago ka sumagot, Samuel, meron ka bang counter objection? Yes, meron akong counter objection. No. Okay po. Ano po yan? Okay, kasi kung nakinig siya ng mabuti kanina, ang sabi ko, 'di ba, yung mga pagkakasakit na binanggit ni San Pablo diyan sa 5:23, kung titingnan natin sa science, no, germs ang dahilan ng pagkakasakit. Hindi ko sinabing directly binanggit ni San Pablo yung germs. Diba? Kundi based on science, germs yung dahilan ng pagkakasakit. Kaya mali yung tanong niya kasi hindi naman ganyan mismo yung sinabi ko eh. Hindi pasok yung kanyang tanong. Okay. Ito yung ruling ko, no? Since ano na natin to, I would provide it to Samuel na kung mali ang tanong, naiintindihan ko yung objection mo na mali ang tanong. Pero with that being said, I would provide you with another question to ask for his last question since mali na yung previous one. Okay. I-refresh ko na lang ang tanong, Ginoong Samuel Tahuda ng MCGU. Dahil ginawa mong analogy o pagkukumpara na ang alak pumapatay sa germs at ginamit mo ang talata ng Timoteo. Tanong, meron ba tayong indikasyon kahit katiting na germs ang tinutukoy doon sa pagkakaroon ng sakit sa tiyan? Meron o wala tayong indikasyon na germs ang nagpapasakit doon sa tiyan?
ayon sa talata. Meron po. Kasi yun nga pong mismong term na pagkakasakit, no, yun nga. Kasi kung nag-aaral ka ng science, sinasabi nga sa science na germs nga yung dahilan yan, yung pagkakasakit. So yun mismong terminong pagkakasakit, yan yung indication na may kinalaman ang germs dyan. Kasi hindi naman yan magkakasakit kung walang kinalaman yung germs. Yun po. Okay, tapos na ba ako magtanong, moderator? Okay. That's end of the first cross-examination. Dumako naman po tayo sa opening ng negative sides. You will die whenever you're ready. Pakiorasan na lang ako, moderator, na ang oras po ay 12:44. Meron akong 5 minuto. Ay, wait lang. Magta-timer na lang ako 5 minutes. Sige po, hintayin ko na lang po yung inyong go signal. Okay. Sige, wait lang ah. Okay. Magsa-start ako pag nagsalita ka na. Okay, magandang gabi. At salamat sa platform na ito bilang behikulo para tumindig sa isang napakamaling statement, no? At kumbaga tagpi-tagping statement na nagpapatunay daw na ang kabuuan ng Biblia ay scientific. Bakit tayo tutol dyan bilang negative? Bakit po mali yan? Kani-kanina lang narinig nyo ang salita niya. Ang mga miracles daw ay ano ulit? Scientific daw. Nako naman, Ginoong Samuel Tahuda. Kaya ka mali dyan dahil inamin mo na nga eh. Ang science merong obserbasyon. Merong ginagawang pagte-testing, no? Isabihin nauulit ang mga resulta consistent. Sa makatuwid, bilang ang kabuuan ng Biblia, ang Biblia naglalaman po ng samot-saring mga kabulastugan na wala sa realidad gaya na nagsasalitang ahas, sasabihin nila, palusot nila dyan metaphor yan ika. Pero hindi mo maialis yan. Kabuuan ng Biblia, nandyan yan. Meron lumalakad sa tubig. 'Di ba? Meron tinagpas na yung tenga, ibinalik ulit. 'Di ba? Meron hinati ang dagat. Kaya hindi mo bro pwedeng gawing sandata yung mga ibinigay mong papira-pirasong cherry picking. Ang kailangan mong patotohanan, isang pundasyon na ang kabuuan nga ng Biblia, scientific, pero doon pa lang mismo sa pagiging scientific na naoobserbahan, hindi natin naoobserbahan yung mga kalokohang laman-laman ng kabuuan ng Biblia mo, Ginoong Samuel Tahuda. At ayan, kapuna-puna yan sa mga sinagot mo sa akin kanina. Ang hinahanap sa iyo ay scientific journal. Ano ang isinagot mo? Biblia? Sagot ng yan, salat sa kaalaman at hindi namamalayan kung ano ang isang scientific journal. Para po sa kaalaman ng mga tagapakinig ng palatuntunang ito ni Ginoong Filingerong Theologian, para matuto ka bro. No, para matuto ka bro. Ang scientific journal, hindi Biblia yan, hindi pwedeng Biblia yun sa kahit anong konteksto. Kaya katunayan yan, wala kang sagot doon eh. Sa makatuwid, nag-iimbento ka. Ngayon, ano ang isang punto? Pinakamatibay na punto, bakit mali ka na mag-affirmative sa topic na to? Sapagkat ang kabuuan ng Biblia, naglalaman po ng mga supernatural na pangyayari. Naglalaman po siya ng mga kamanghamanghang kagilag-gilalas na mga bagay na kung susuriin natin sa realidad, hindi natin mapag-aralan, maging ng mga eksperto. Ayan ang laman ng Bible mo, yung kabuuan yan, sasabi mo scientific yan. Ang science po, merong limitasyon. No, hindi po ang science parang Bible din na pwede kang gumamit ng magic. Pag science po, ang pinag-aaralan dyan, bagay na natural. Sa daigdig na pisikal. Kaya dun pa lang, sablay ka na, Ginoong Samuel Tahuda. Kaya yung mga analogy mo kanina, palpak, it does not connect. Muli, bilang pagtatapos po, sa sobrang simple na itong paksa na ito, ganito lang po ninyo isipin, ang kabuuan po ng Biblia,
naglalaman po ng mga supernatural na pangyayari gaya ng mirakulo. Ang science po hindi nag-aaral ng mirakulo sapagkat lampas na yan sa kanyang scope and limitation. Ganun lang po kasimple kaya mali na tindigan mo yan bilang affirmative. Sana po naintindihan nyo yung malaking kamalian ng nasa affirmative side. Salamat po. Okay. Since meron ka pang 45 seconds, i-wait mo na ba yung time? Yes po, sapat na po yan, moderator. Okay. Sige, salamat. Ayan. Sa mga bagong dating po, kakatapos lamang po ng opening statement ng negative side. Ang tema po ng ating debate ngayong gabi, ang kabuuan ng Biblia ay scientific. On the affirmative side, si Samuel Tahuda versus you will die on the negative side. Okay. Diba po naman po tayo sa cross-examination ng affirmative side towards the negative. Samuel, whenever you're ready. Okay. So, sabi mo mga kabulastugan yung nakasulat sa Biblia katulad na lamang na nagsasalita yung ahas. So, ang tanong ko sa iyo, so, based on science ba sa kanilang pag-aaral, yun bang mga hayop like the snake ay hindi ba sila nakakapagsalita? Yes, hindi nakakapagsalita ng gaya ng pagpapakilala ng Biblia mo. Na ano ang sabi ng ahas doon sa Bible mo? Talastas ng Diyos sa araw na kumain kayo ng bunga ng puno niyaon. Magiging parang Diyos kayo. Wala pa tayo sa Samuel Tahuda na observe na ganong ahas, nagsalita ng ganon. Kaya kung ang tanong mo, ayon ba sa science, hindi ba sila nagsasalita? Hindi. Gaya ng ipinakikilala ng Bible mo dahil ayan ang tema natin, kabuuan ng Biblia. Lakasan mo yung tanong, bro. Sunod na tanong. Okay. Pwede bang magkahingi ng justification na doon sa sinabi mong hindi nakapagsalita yung ahas? Meron ka bang evidence? Sa amin kasi, kapag bila pag-usapan, hanapin namin ng sitas, sitas na may nagsasabing ganyan, hindi nakapagsalita. So sa'yo naman, hanapan kita ng evidence, isang scientific study na nagpapatunay na yung ahas ay hindi nakapagsalita. Objection ako, moderator. Ano pong objection? Kasi nag-uutos siya eh. Pwede daw ba akong magbigay sa kanya? Oras mo bro ng pagtatanong, hindi ng pag-uutos. Pwede mo ba akong bigyan ng scientific na hindi nagsasalita ang ahas? Utos po yun, moderator. Ang ibinigay sa amin, open time sa pagtatanong. Hindi kasali doon ng pag-uutos. Bawi na lang siya. Okay. Sige, before tayo dumako sa pagsasagot, no? Samuel, meron ka bang counter objection? Yes, meron ko objection kasi ako po ay nagtatanong, no? Yung sinabing pwede, so ibig sabihin may choices siya. So yun ay isang uri ng categorical question yun, di ba? Pwede. So pwede or hindi pwede, categorical po yun at hindi po niya nasagot no categorically yung ating tanong, so lumalabag po siya sa rules. Okay. So, uulitin ko lang yung tanong mo, no? Ang tanong mo ba kanina, pwede ka bang magpakita ng scientific kineso na ang ahas ay hindi nagsasalita? Yun ba yung tanong mo? Okay. Sige. Sige. You will die since yun yung sinabi ni Samuel na meron ka daw two options technically whether you can answer yes or no na. I would grant it na need mo siyang sagutin. Okay. Thank you, moderator. Yes, pwede bro. Ang kaso lang, yung inire-request mo, isang absurdong dokumento at pag-aaral dahil walang matinong scientist o eksperto man sa biolohiya ang gagawa ng isang pag-aaral para patunayang hindi nagsasalita ang ahas na para bagang nasa Biblia nyo. Isang malaking kabalintunaan yan, Mr. Tahuda, na ang mga ekspertong sayantista na hindi naman mga uto-uto, tara mag-aral tayo bro, mag-research tayo, patunayan natin na ang ahas hindi nagsasalita kagaya ng Bible. Walang ganun brong matinong scientist. Ngayon ang sagot ko. Sunod na tanong. Okay, next question. Okay. Ika-third question ko to, no? So sinabi mo kabulastugan din yung tinaga yung tainga tapos ibinalik, no? At saka kumapit muli na ibalik nga yung tinga. So ayon ba sa science, pagka halimbawa ba yung isang ito yung parang tinga, no? Pagka
freshly ano pa lang siya talaga, yung kakaputol pa lang siya at saka ikabit mo agad, ay hindi ba siya babalik ayon sa science or babalik talaga siya kakapit muli? Sagot. Babalik yun bro, lalong-lalo na kung ang gagawa nun, isang profesional, no? Isang eksperto sa larangan. Yung nasa Bible mo, ang nagbalik nun, si Jesus na isang karpentero na ipapako na. Kaya magic Pinulot, idinikit. Ni kahit ngang band-aid, walang ginamit na band-aid dun bro. Kahit man lang, kahit butil man lang ng bagong saing na, na kanin para dumikit yung tenga, wala. Magic yun bro. Magic yung ginawa doon. Magic ang ginawa doon ng Jesus mong karpintero. Pero sa science, hindi nag-magic ang mga scientist kung gumawa man sila ng operasyon ng pagbabalik man ng mga natagpas, naputol, na bahagi ng katawan. Kaya kabulastugan pa rin kasi magic ang ginawa ng Jesus mong karpentero. Sunod na tanong. Samuel, Ah, natapos. okay. 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 Ang sabi mo kanina, 'di ba, is yung miracle na 'yon na binalik yung tainga ay impossible po 'yun, ay hindi 'yon pwede. Pero ang sinasabi mo naman ngayon ay pwede palang maibalik. So, bilang pang-apat na tanong ko, so alin doon sa dalawang statement mo ang ang pinaniwalaan mo na mali? Lahat ng statement ko bro, pinaniniwalaan kong tama. Kung mayroong statement ako ditong hindi pinaniniwalaan, yung sayo. Kasi yung paksa mo, pati yung mga example at tanong mo, pawang kamalian. Bakit? Ang sagot sa'yo ng science, yes. Maibabalik yan bro. Maibabalik yan. Lalo na kung eksperto naman talaga at merong pinagdaan ng proseso, gaya ng operasyon. Yung nasa Bible mong nagbalik ng taingang natagpas, isang anluwagi, karpintero, anluwagi yung Jesus mo. Na anong ginawa niya? Kumuha ba ng glue? Kumuha ba ng butil ng bigas, tas idinikit? Nilawayan ba? Hindi. Idinikit lang and charan, magic man, bumalik. Kaya magkaiba yung pagbabalik ng science na merong lehitimong operasyon para ibalik ang naputol na bahagi kaysa doon sa Bible mo na karpentero na nagbalik ulit na magic. Sunod na tanong. Okay, Okay. last question mo na po ito. Okay, last question ko. Ikaw ba ay naniniwala na si Kristo ang siyang pinakadahilan kung bakit ang taon natin ngayon ay binibilang na 2025? Hindi. Hindi ako naniniwala dun bro kasi yung kung paniniwala lang, walang lakas ang ang sinasabi ko. Ngayon, ang isasagot ko sa iyo, hindi yung paniniwala ko kundi kung ano yung alam ko. Hindi si Kristo ang dahilan yan, kundi yaong mga Greco-Romanong nagdesisyon na gamitin ang Kristo bilang isang marker o pananda ng panahon. Pero hindi si Kristo ang dahilan nun, kundi yung mga Greco-Romano. Kaya sablay ka pa rin sa tanong mo at wala yan sa topic. Wala kang napatunayan sa tanong mo na yan bro. Bawi ka na lang mamaya. Okay. I think that's the end of the cross-examination from the affirmative side. Okay, dumako naman ho tayo sa rebuttal statement ng ating debate ngayong gabi. Muli, ang tema ng ating debate, ang kabuuan ng Biblia ay scientific. Okay, so Samuel, 5 minutes ulit for your Okay. rebuttals. Okay, magsa-start yung timer pag nagsalita ka na. Whenever you Okay. So ako yung nagpipigil lang talaga ng king tao ay sapagkat aking nalaman na ito pala ang ating kausap ay kinakain niya yung kanyang mga sinasalita. Na. Katulad na lamang, tinanong natin na si Kristo ba ang dahilan, bakit 25 ang year? Sabi niya hindi, kundi yun daw ng mga Greko na writer. Ngayon, anong pinagbasa ng Greko na writer? Sabi may sabi na si Kristo. O, di ba? So, yung sagot niya na hindi, kinukontra niya ng kanyang paliwanag. So, iwan ko lang kung, di ba? So, yung mga listener na ang bahalang mag-ano dyan, magtimbang. Tapos, sabi pa niya,
yun daw mga hayop, katulad ng ahas, ay hindi nakakapagsalita. Nung hinanapan natin ng ebidensya, walang mailatag. Akala ko ba handa? Naghahamon ng debate. Akala ko handa, tapos wala palang mailatag pagkahanapan ng ebidensya. No? Siguro, hindi niya napag-aralan, no? Na yung mga hayop ay nakakapagsalita. Yun nga lang, hindi naintindihan ni Yowilday. Dahil wala naman talaga siya nun 'di ba? Kaya nga kung mapapansin mo, yung isang langgam, 'di ba? Yung isang langgam, pagka may nakita yan na pagkain, no? Babalik yan sa kanilang mga kasamahan, tapos dadalhin niya, no, 'di ba? Isasama niya yung napakarami ng mga langgam para kukunin nila yung yung pagkain. So, paano niya na-transfer yung information, 'di ba, na mayroong pagkain doon kung hindi siya nakakapagsalita sa kanyang kapwa langgam? So, yan ay pareho lang yan sa lahat ng mga hayop, 'di ba? Yung lahat ng mga hayop nakakapagsalita yon. Hindi lang naiintindihan ni Yowilday. Pero based on science, nakakapagsalita sila. Iwan ko lang kung anong science pinag-aralan nitong ni Yowilday. Tapos isa pa, sabi niya, kabulastugan daw yung nakasulat sa Biblia na yung tinaga yung tainga ibinalik, tapos mulit, kumbaga humilo muli yung sugat. Ngayon, nung tinanong natin kung ayon sa science, pwede bang mangyari yun? Aba, sabi niya, pwede. Akalain mo, no? Siya na mismo ang sumira sa kanyang itinindig na hindi naman talaga nakatindig. Hindi na nga nakatindig, sinira pa niya mismo Pwede naman pala, bakit mo sinabing kabulastugan? Kung scientific naman pala, yung nakasulat doon na pagka yung naputol na bahagi ng katawan, pagka ibabalik mo agad yan, mababalik naman talaga yan. Pwede pala mangyari yun. Ang gusto ni Yowilday, dapat isinulat na tinahipa ni Kristo, inano pa ni Kristo. Dapat, ganun pala yung gusto ni Yowilday para lang maniwala siya. So gusto niya na lahat ng detalye, no? Kung paano i-detalye pa. Hindi na importante na i-detalye pa yun. Ang importante doon, yung informasyon na pwede pala talaga yun. Di ba? Alam nga naman, isusulat pa na ganito si Kristo, di ba? Nagdumumi si Kristo. Hindi na yung mga ganyang bagay na wala namang kinalaman talaga patungkol doon sa usaping kaligtasan. So, hindi na yan i-detalye pa masyado dahil masyado lang hahaba yung nakasulat sa Bible. Pero it doesn't mean na hindi yan katotohanan dahil ikaw na mismo ang nagpatunay na totoo yan based on science. Sabi mo nga, lalo na kung ang gumawa ay yung mga professional talaga. Siguro hindi mo alam na si Kristo professional din. Ang alam mo lang kasi siya ay karpintero. Diba? So, yung mga 'di ba? So talagang napatunayan natin at siya na rin mismo nagpapatunay doon sa ating mga sinasabi kanina na ang science, no, ay yan, kumbaga sumasang-ayon yan sa nakasulat sa Biblia. Kaya nga wala nga siyang 'di ba? Wala siyang itinindig, no, ng kanyang patunay na hindi scientifico. Wala siyang basihan na dala, 'di ba? So, paano mo ngayon mapapasubalian, no, yung ating itinindig kung ikaw mismo sumasang-ayon, 'di ba? Doon sa ating mga inilatag. Iwan ko lang, natatawa talaga ako sa kanya. So, dito, mapapatunayan natin, no, na yung Bible talaga is scientific, 'di ba? Kasi yung mga detalye katulad ng sa germs. Yung germs, no, scientifically napapatay talaga 'yan pagka nilagyan mo ng alak, wine, no? Kaya yan nakasulat sa Biblia, yung proseso na yan sa 1 Timothy 5:23. Pagka palaging sumasakit yan mo, sabi ni San Pablo, di uminom ka ng kunting alak. O paano matututulan ngayon yan? Hindi ba yan scientific? Yun bang mabinanggit ko na sa Job 26:7 na yung earth ay nakalutang sa wala, nakalutang lang siya sa space. Hindi ba yun scientific? Yun bang binanggit ko sa Isaiah 40:22 na yung universe ay stretch, inunat ng Diyos. Hindi ba yun scientific? 'Di ba merong studies Okay. na expanding End universe? time na po. End time na po. Pasensya ka na, Samuel. That's your 5 minutes. Okay. So, dumako naman po tayo sa last cross-ex. May cross-ex pa ba kayo? You will die? Yes, bro. Yes, bro. Meron po. Open So time. again, this would be the last cross-examination from the negative towards the affirmative side. Okay. You will die whenever you're ready. Yes, thank you, moderator. At
Magtatanong na ako sa iyo, Ginoong Samuel Tahuda ng MCGU. Dahil sabi mo kanina at pinagtatanggol mo ang mga ahas ika ay nakakapagsalita. Tanong, anong breed ng ahas sa kapanahunan natin ayon sa paksa na kabuuan ng Biblia ang nagsasalitang gaya nung ahas na nasa Henesis? Anong breed yung ahas na nagsasalita? Ano ang breed? Okay. Lahat po ng hayop ay nakakapagsalita. Ang kaibahan lang sa Objection, ngayon moderator. Objection po ako. ay lahat Yes ng ang po, ano sagot po yan? Opo, ang Ano po tanong ko yan? po, anong breed ng ahas o breed o species ng snake ang nagsasalitang kagaya nung nasa Henesis? Dahil sabi niya, at ayan ang aming topic, yung ahas daw, hindi ko raw that questionin yun dahil yung nagsasalitang ahas daw, nagsasalita naman talaga mga ahas. Tanong ko, anong breed? Okay. Anong breed? Ayun ang tanong ko, anong breed ng ahas? Alright, sige. Ay, Samuel, meron ka bang counter objection? yes, may counter-objection po ako kasi ako sumagot naman categorically eh. Yan pong sinabing lahat, so ibig sabihin all of the above po. So, hindi na po kailangan mamili kasi lahat na nga po, pinili ko na binanggit ko na lahat po sila all of the above. Okay. Kung ano So, kanyang naisip. iniaklaro ko lang ang sagot mo, lahat ng ahas, lahat ng breed ng ahas. Yes. Yes. Okay. Sige, paulit na lang ako ng buong sagot mo. Simulan mo doon sa lahat ng breed ng ahas, ha? Para klaro tayo. Paulit na lang ng buong kasagutan mo. Okay. Lahat po ng ahas o lahat ng hayop ay nakakapagsalita. Ang kakaiba lamang sa panahon natin ngayon, no, ay hindi na natin sila naiintindihan. Pero sa panahon sa Bible kasi, yung sa kinila Adan, ay hindi pa iniba or binago ng Diyos yung mga lingwahe kasi nangyari lang yon doon sa Torre sa Babel sa Genesis 11 na kung saan nagkakaiba na ang lingwahe. So hindi natin magkakaintindihan yung mga hindi natin katulad. 'Di ba? Kaya meron ng incheck, meron ng kung ano diyan. So hindi na sila natintindihan. Pero bago nangyari yan, yung iniba-iba yung mga lingwahe, nagkakaintindihan pa yung mga tao at mga hayop. Kung ano man yung lingwahe nila. Okay, sunod na tanong ako, moderator. Ayan, sabi mo, lahat, no, walang exemption, lahat ng breed ng ahas ay nakakapagsalitang gaya nung nagsasalitang ahas sa Henesis. Tanong, dahil sabi mo lahat ng mga ahas, lahat ng breed, kagaya nung ahas sa Henesis na nakakapagsalita, anong dialekto ang gamit at alam salitain ng lahat na breed ng ahas? Anong dialekto? Pakisagot. Okay. So kapag kasi dialekto yung yung tinatanong mo, naka-ano lang yan sa tao eh, naka-anchor lang yan sa tao, 'di ba? So yung alam natin na dialekto base lang sa tao. So yung mga dialekto ng yung mga hayop Objection ay po hindi ako, natin alam. moderator. Yes po, Objection ano po ako, yung please. objection? Yes Oo, po. ang itinatanong ko po, yung ahas. Dahil sabi niya, lahat daw ng breed nakakapagsalita gaya nung nasa Henesis. Ang tanong ko, anong dialekto yung ginagamit ng mga ahas? Dahil ano niya yan eh, claim niya yan eh. Magpatunay siya. Sagutin niya tanong. Okay. Sige. Samuel, meron ka muna bang counter objection? Samuel? Yun nga po yung counter-objection ko kasi is yung dialect kasi na known sa atin is yung dialect lang na ginagawa ng tao, sinasalita ng tao, 'di ba? Yan yung known sa atin. So, Okay. yung dialect ng ahas, so automatically ano yan sa atin? But it doesn't mean na walang ganun. Okay. So, with that being said, no, I think you need to answer yung katanungan ni Yulday as specific as possible kasi tama naman, warranted naman as you Okay. had the claim initially in your earlier statements. So yes, pakisagot lang po. Okay, my answer is unknown dialect. No? Dahil hindi siya known sa atin dahil iba yung dialect nila sa dialect natin. So, for now, tawag natin dyan, unknown pa yan sa atin. Next question. Okay. Pangatlong tanong pa, moderator. Pangatlong tanong ko ito. Pangatlo, oo. Okay.
Pangatlong tanong sa'yo, Ginoong Tahuda ng MCGU. Sa paksa natin na ang kabuuan ng Biblia ay scientific. Tanong, sapat na ba ang iilang mga talatang binanggit mo para patunayan ang kabuuan ng Biblia? Ulit ang tanong, sapat na ba ang iilang talatang ginamit mo sa iyong presentation para patunayan ang kabuuan ng Biblia? Yes or no? Sapat na o hindi sapat? Categorical. Yes, sapat na yun sa ating paksa dahil ni isa naman sa aking mga nilatag ay wala ka namang na-refute. So nagpapatunay yun na talagang sapat yun na magpapatunay na scientific yung Bible. Wala ka na-refute eh. Next question. Okay, sunod na tanong. Dahil sabi mo kanina, talaga namang nangyari na ang pagbabalik ni Kristong Anluwagi sa natagpas na tainga, yan ay scientific at pinatututuhanan yan ng science. Ang tanong sa'yo ngayon, bro, sinong doktor sayantipiko o doktor ng kilalang ospital na alam mo ang nagbalik ng tainga nang walang ginawang proseso gaya ng Jesus Christ mo? Yung ginaya ba niya na idinikit lang? Charan, sino yun bro? Sinong doktor yan at anong ospital ang gumawa ng ganon? Kagaya ng Jesus mo. Objection moderator, mali yung tanong. Sige, ano yung objection? Kasi sabi niya walang proseso eh. Yung pagbalik mismo is a process itself eh. Kaya mali po yung tanong. You will day, paulakan mo nga ako, paulit niya ng tanong. Para Magka-counter ako bro. Kaka-counter ako. bago ko pakinggan yung counter mo, gusto ko lang mapakinggan ulit yung buong katanungan. Okay. Ulit ang tanong, Ginoong moderator. Ang sabi niya kasi, pinatututuhanan daw ng science yung gawa ni Kristong natagpas yung tainga. Kaya ang itinatanong ko sa kanya, sino namang doktor, medical, scientifico o anong ospital ang kinabibilangan nun? Alin man doon, pwede niyang sagutin sinong doktor at anong ospital ang gumagawa ng ganoong proseso na idinikit lang. Okay na, bumalik na ang tainga. Ayun ang tanong ko eh. Idinikit lang, charan, okay na, gaya ng Jesus niya. Okay. Sinong doktor at anong ospital yun? Okay. Sige. Ano yung counter objection mo? Yung Counter sabi niya objection kasi ko, hindi, Wait lang. ako may counter eh. Ikaw ang nag-object eh. Tahimik ka Yun yung may muna, counter bro. objection, you will die. Ang counter objection ko, ano ang nilabag kong rules, Ginoong Tahuda? Nagtatanong lang naman ako. Hindi naman ako lumabag sa usapan, sa rules. Yun lang po, moderator. Okay. So, I understand the both sides na, no? So, okay. So, I think, Samuel, you need to answer the question as specific as how you will be asked it. Okay. Continue. Okay. Hindi ko na kailangan pa gumamit ng doktor dahil nakita ko yan personally mismo na pwede talagang ibalik, no? Pagka ano pa lang kakaputol pa lang. Yung sinasabi Objection, niyang walang moderator. process. Objection po ako. Sige po. Hindi po Ano po sumusunod ulit? yung katunggali ko, yung tinatanong eh. Sabi niya, ano una niyang sagot? Hindi ko na kailangan. Kailangan mo nga bro, tinatanong ko siya, moderator eh. Sinong doktor at anong ospital yun? Huwag Okay. niyang isasagot sa akin, hindi ko kailangan mo nga bro eh. Cross-exam nga ito eh. 'Di ba moderator? Ganun yun Okay. eh. Sige. Bago tayo dumako sa pagsasagot, you will die. Samuel, meron ka bang counter objection? Yes, ang counter objection ko lang is linawin niya yung kanyang mga premise ng kanyang mga tanong. Katulad na sinabi niya kanina na sinong doktor ang magsabi na pwedeng na walang prosesong gagawin, pwedeng maibalik. So baka hindi Okay. niya alam yung salitang proseso. Kasi yung pagbabalik mismo, proseso yan. Okay. Okay, sige. Ganito para klaro. Ang tinatanong sa'yo, Samuel, sinong doktor ang gumagawa ng proseso? Hindi tinatanong O ospital moderator no? Sinong Ayan, doktor o hospital. anong ospital ang gumagawa ng kagaya ng ginawa ng Jesus niya na idinikit lang, charan, tapos na. So, Ayun ang muli, tanong ko. kailangan mong magbigay ng pangalan ng either doktor o ospital na gumagawa ng same process as what was provided in the Bible.
Okay. So as specific as that. So you need to answer the question. Okay. Lahat po ng doktor at saka lahat po ng hospital, pwede po nila yung gawin. So, hindi ko na kailangan pangalanan sila lahat. So, lahat po sila, pwede po nilang gawin yan. Okay. Sige, sige. Anong ilan na to? Last question na to, moderator. Last question na po. Last question na. Okay. Thank you, moderator. At dahil sabi mo, Ginoong Tahuda ng MCGU, lahat ng doktor at ospital pwede nilang gawin. Sa makatuwid, ito ay merong basehang medical, no? Meron tong basehang medical. Ang tanong sa'yo ngayon, bro, ano ang medical operation o treatment? Ano ang katawagan doon kapag ka idinikit mo, gaya ng ginawa ni Kristo, yung tainga, charan, okay na. Ano ang medical term o terminology sa ganong proseso na ididikit mo lang, okay na? Ayon sa medical science, ano ang medical term? Ayun ang tanong ko ha, ano ang medical term na ididikit mo lang ang tainga, okay na? Charan, tapos na. Pakisagot, last question ko yan. Okay, ito ang sagot ko. So, hindi ako familiar kung ano yung medical term nila mismo dyan, no? Pero kung halimbawa nga, di ba, halimbawa, Objection ako, moderator. Objection po Ano ako. po yung objection? Hindi sumusunod yung tinatanong ko sa obligasyon niya na sumagot ng direct question. Ang tanong ko, ano ang tawag doon? Dahil sabi niya, lahat daw ng doktor at mga ospital, pwede nilang gawin yun. Yung ginawa ni Jesus Christ, pwede. Yung ididikit lang ang tainga, okay na. Kaya nagtatanong ako, sa medical science, ano ang tawag sa ganong procedure? Medically, ano ang tawag doon? Sagot Okay, niya, hindi niya alam. ito sagot Hindi ko siya po, sumasagot sa tanong. Okay. Moderator. So wala ka na bang counter objection? Sasagot ka na ba? Samuel. Bakit hindi niya tanggap yung yung sagot na hindi ko alam yung tamang medical term niyan. But it doesn't mean na wala, yan, na hindi yan scientific, di ba? Yun ba yung sagot mo? Di ba kumbaga sa kasi sa cross exam, merong third option yan eh pagka wala doon sa choices no yung or hindi mo alam yung mismong kasi yung tinatanong niya is wala namang kinalaman doon sa doon sa kanyang patutunayan, di ba? So Okay. ang sagot ko is yung kasing tanong niya, 'di ba, specific yun, 'di ba, kung ano yung term na yun. So yung term na yun hindi ako familiar dun dahil hindi ako doktor, 'di ba? Pero ang isang doon, wala yung kinalaman sa kanyang titindigan na hindi scientific ang Bible. Dahil yun nga mismo magpapatunay na scientific yun. So ibig sabihin, agree yun in-stand ko, yung kanyang tinatanong. Kahit hindi ko alam yung exact term. Teka lang. Para klaro, counter objection mo ba yan? O sagot mo na yan? Hindi, sagot ko na nga sa kanya yan eh. Hindi ko alam yung Sagot exact mo na term. yan. Okay. Sagot mo na pala yan. Okay. Na-address pa pala ako. Okay. Sige. So, okay. I think that's the end, no? You will die? Last Ayos, kung question. ngayon pa ang desisyon ninyo, moderator. And, Again, ang sagot niya sa tanong mo, no? Hindi niya alam, pero merong daw tawag, sadyang hindi niya lang alam. Yun yung... Tama ba, Samuel? Okay. Muli, ang sagot niya, you will die, hindi niya lang alam, pero mayroong tawag doon, hindi niya lang alam. Okay. Ngayon, dako tayo sa rebuttal statement ng negative side. Okay. Wait lang. 5 minutes. Shit, wait lang. Nawala yung 5 minutes. Okay. So, you will die whenever you're ready. yes, ready, moderator. And thank you. At muli, magandang gabi at madaling araw na pala. At sigurado masarap ang tulog natin ngayon, no? Sa nakakaalam ng tama na masarap ang tulog natin sapagkat nabigyan tayo ni Ginoong Tahuda ng marami-raming tawa, no? Bakit? Bakit nakakatawa? Ano ang mga isinagot niya? Sabi niya, ang ahas daw, kagaya ng nasa Bible ng ahas, nakapagsasalita daw yan lahat ng breed. No? Lahat daw ng breed nakapagsasalitang gaya ng nasa Genesis. Tinanong natin siya, anong dialect to? Unknown dialect daw. Unknown dialect? Ano yun?
Samuel? Unknown pala eh, ba't sumasagot ka? Sunod na punto. Ito lang, kanina lang eh. Lap trip din ako dito. Ang sagot niya, hindi daw niya alam. Sa medical science, hindi daw niya alam yung tawag dun sa proseso. Na ididikit mo lang ang tainga, gaya ng ginawa ni Kristo, okay na, tapos na. Natagpas man yan eh, tapos na. Kung hindi mo pala alam, Ginoong Samuel Tahuda, yung medical term, yung katawagan man lang, yung proseso doon na ginagawa, sabi mo, pwedeng gawin ng kahit sinong doktor at mga ospital yun eh. Ididikit lang, okay na. Sa mga katuwid, hindi ka talaga nagbabase sa facts. No? Nanghuhula ka lang. Hindi mo nga alam pala eh. Kaya po napansin niyo yan. No? At yung kanyang paratang na walang naitindig, huwag niyo pong kalilimutan ang ating iniwan sa kanya sa opening statement. Na ang kabuuan ng Biblia, scientific, magkaiba nga po yan. Sapagkat ang science ay nagsasaliksik po at nagpapatotoo sa mga bagay na pisikal. Hindi sa supernatural eh, ang laman ng kabuuan ng Bible mo, karamihan doon, mga bagay na supernatural, gaya ng mirakulo. At umamin siya kanina na ang science daw, ang mga miracles daw, scientific daw yon. At anong scientific journal? Bible daw. Kailan pa naging scientific journal ang Bible, Ginoong Tahuda? Sana biglang umambon dyan sa iyong kinalalagyan at matuluan yung bumbunan mo para mahimasmasan ka ba? Medyo lutang yung sinasabi mo na yan eh. Ang miracle, scientific. Nako po, labas-labas ka rin bro ng kuweba pagka ganun. Hindi yung laging nasa kuweba lang. Para malaman mo, nasa realidad, ang mga mirakulo, no? Ang mga mirakulo bro, hindi scientific yun. Oh, labas ka bro ng bahay. Labas ka ng kuweba. Magpaano ka rin bro? Tingin ka rin bro sa paligid, baka ikaw na lang ang nagtitiwala dyan na scientific ang miracles kasi walang ganun bro sa science. Muli, ang inirerebat natin dito, yung isang patotoo na supernatural, yung ilang bahagi at karamihan. Kasi ang topic namin, kabuuan ng Bible. Wag naman yung tatakasan yung aming tema. Ngayon, hindi niya pa napatutunayan yung link na mga bagay na supernatural o higit pa kaysa natural sa science na ang limit lang o scope ng science na pag-aaralan at patotohanan yung mga bagay na natural. Hindi mo magiba yan eh. Sa bagay, wala namang sagot mo nga eh, lahat ng doktor kayang gawin yun. Hindi mo nga lang alam tawag, no? Hindi mo talaga inaral yan. Nanghuhula ka lang. Lahat daw ika ng breed ng ahas nagsasalita. Nagsasalita talaga as in katulad nung sa Genesis, sabi mo yes. Dialektong unknown, ano yun? Ano mga palusot yan? Kaya po kayo, wala namang masama maniwala sa magkaroon kayo ng pananampalataya. Pero yung ganitong mga kabaluktutan ng katwiran, wag nyo namang abusuhin. Isip-isip kayo. No? Mga believers, isip-isip kayo. Yan lang ang aking latag sapagkat malinaw, ang kabuuan ng Biblia, meron diyang supernatural na taliwas sa talagang pinag-aaralan ng science. Kaya hindi scientific ang kabuuan ng Biblia, Ginoong Tahuda. Ayan, kung hindi mo ma-memorize, patato mo sa noo mo bro. Salamat po moderator. Moderator, pwede na ba ako magtanong? Ay, nakamute pala ako. Sakto lang. Yes po. Okay, first question ko sa kanya is, Wait lang, teka lang. Nandiyan ka na pala.
Teka lang. Alright. So, kakatapos lamang po ng rebuttal statement ni Yuwilday. Dadako naman tayo sa cross-examination, second cross-examination ni Samuel patungo sa affirmative side. So, Samuel, whenever you're ready. Okay, tanong ko po is, sinong scientist, no, na nagsabi na ang Bible is not a scientific journal? Okay. Lahat po ng sayantipiko. Lahat. Yung mga hindi bias lahat ng sayantipiko bro. Kasi walang matinong sayantipiko yung tutulad at papabor sa'yo. Sa claim mo na yan. Kasi naiintindihan nila bro ang scope and limitation. Pag sinabing scope and limitation, mayroong mga limitasyon ang pag-aaral ng science. Ano yun? Hanggang saan ang limitasyon niya? Doon sa physical, doon sa natural. At bilang paksa, kabuuan ng Biblia, ang Biblia mo merong laman na supernatural, mga miracles. Kaya hindi scientific yan bro. Okay. Next question ko po. Dahil sinabi mong lahat, ito ngayon ang tanong ko sa iyo. Pwede ka bang magbigay ng isang pangalan ng scientifico mula doon sa lahat na binanggit mo na nagsasabing hindi scientific journal ang Bible? Kahit isa lang? Okay. Nikola Tesla bro. Okay. Yung sinulat Scientifico niya, yan bro. saan yung ebidensya may- na sinabi niya yan? Hindi. Ang sabi mo lang, magbigay ako ng pangalan. Ang sabi ko, Nikola Tesla. Pero paki-justify po yung sagot nyo na sinabi nga niya yan. Okay. Ito sagot bro. Si Nikola Tesla bro, nauunawa niya yan bro sa kanyang mga autobiography. Sa kanyang mga essays. Sinasabi niya yan bro kung ano ang scope and limitation ng science. At kailanman, hindi abot o pinag-aaralan ng science yung mga miracles bro. Kasi hindi nga yan ang kanilang sinasakop. Kaya ayan, ang tanong mo, sino? Nikola Tesla, anong sulat? Essays and biography niya. Sunod na tanong. Okay, pwede mo bang mailatag yung binanggit mong sulat ni Nikola Tesla na nagsasabing hindi scientific journal ang Bible? Ano yan dapat yan mismo verbatim na. Yung binanggit niya na hindi scientific journal ang Bible. Dapat yun yung nakasulat doon. Sagot. Kasi yun yung hinahanap ko. Sagot. You are moving the goalpost, Ginoong Tahuda. Wala naman sa usapan kaninang itinanong mo na verbatim yun. Objection, Mr. Moderator. Sumasagot ako. Objection. Wait lang, Yuwilday. Mag-object daw muna siya. Ano yung objection? Kasi ito ginawa ko ng another question, 'di ba? So, yun hinahanapan ko siya ng ebidensya sa kanyang sinabi. So dapat ipakita niyo yung kanyang ebidensya para mapatunayan hindi lang gawa-gawa niya yung kanyang sinabi kasi pwede naman niyang gumawa-gawa ng kwento, 'di ba? Kaya hanapan natin ng ebidensya kasi science based on evidence 'yan. So kung talagang scientific ka, pakita mo evidence mo na mayroong ganyang sinabi na nagsabi hindi scientific journal ang Bible. Yan yung third question ko ngayon. Ibang question na naman yan. Counter objection. Yes, sige po. Sakto lang. Continue. Yes. Counter objection. Ang counter objection ko, si Ginoong Tahuda po, he's moving the goalpost. Ang unang niyang hinahanap sa akin, sinong scientifico? Nagbigay ako ng scientifico at alinsunod sa itinatanong niya, anong sulat? Hindi para tinang tanong niya verbatim. Ngayon nagdadagdag na siya ng kanyang tanong. Kaya nagmo-move the goalpost si Tahuda. Sumagot ako, Nikola Tesla, sinagot ko saan, essays and biography. Ngayon, hahanapan niya ako letra por letra. Hindi niya yun unang tanong, follow-up question niya kasi yan, moderator, letra por letra daw. Hindi niya unang tanong yun. Ayun ang counter objection. Okay. Si Ginoong Tahuda po, he's moving the goalpost. Okay. Okay. Ito yung ruling ko dyan, no? Let us be reminded that you are only provided with only 5 questions and no follow-up questions in between. Okay? So, ibig sabihin, itong mga padagdag at mga yung mga tiny nuances that you add in your questions shall be considered as a new question. Okay. Ngayon, with that being said,
I think naman sinagot na ni Yuelda yung previous question mo on how you stipulated it earlier. And I think we should just move on with a different line of questioning. Or different question, per se. Which would be your fourth question, Samuel. So, Hindi, continue. Mr. Moderator, ano ko pa lang to third question ko pa lang to na hinahanap ko yung evidence mismo dun sa sinasabi niya. Kasi second question ko kasi sinagot niya, di ba, Nikola Tesla. So my third question Bibilangin is, natin ha. Bibilangin natin. Ang una mong tanong, meron ba mga scientifico? Tama. Meron ba mga scientifico? Sagot niya, lahat. Tama. Sinagot mo at tinanong mo, sinong scientifico? Sinagot mo, Nikola Tesla. Tapos, pangatlong tanong mo, which was, alin sa mga sinulat niya? Specifically. Yan yung third question mo, di ba? So, we're now wala going kong, on your fourth. hindi, wala pa kong Again, sinabi. yung ruling ko nga kanina, tiny nuances added in your question shall be considered as a different question. Kasi you're only provided 5 questions in total. No follow-ups in between. Okay. So yun, ang fourth question ko. So, naghahanap ako ng ebidensya doon sa sinabi niya na mayroong ganong sinabi si Nikola Tesla. So, ipakita mo yung ebidensya mo na sinabi nga niya yun. Again, moderator, objection. Ipakita ko daw, hindi tanong yon, moderator. Utos na naman yon, moderator. Ipakita mo. Utos yon, hindi tanong. Meron ba naman tanong? Ipakita mo. Question mark. Hindi. Hindi tanong yung moderator. Magtanong siya. Open time na nga ito eh. 5 Ay, refresh, katanungan. Hindi. refresh Teka lang. ka, Ba't moderator. nagbabati? Hindi pa ako tapos, moderator. Hindi pa ako Okay, tapos eh. sige. Tutuloy ko lang sa akin. Yung kanyang sinasabi, ipakita mo. Hindi po tanong yun, moderator. Kalinaw niyan sa replay. Mapapahiya siya sa replay nito, moderator eh. Magtanong siya. Ipakita mo is not a question. Imperative yan. Utos yan. Ayan ang aking objection. Okay. So, may counter-objection ka ba, Samuel? Yes, kasi pinoto lang naman yung sinabi ko Tanong ko nga, di ba, kung pwede ba niya ipakita yung ebidensya, di ba, na nagpapatunay din sa kanyang mga daldal patungkol kay Nikola Tesla. Paulit, ano yung counter-objection mo? Sorry. Ang nagtatanong kasi ako, 'di ba, kung pwede niya ipakita yung ebidensya na totoo nga ba yung sinasabi niya na merong sinabi si Nikola Tesla na ganon. Kasi pwede siyang gumawa ng kwento So yung tanong, Okay. So pwede ulit, mo ba ang ipakita? tanong mo, no? Ang tanong mo, pwede ba siyang magpakita Ah, ng ebidensya? Wala po siyang pwedeng sinabi. Kahit ulitin pa natin to ngayon. Okay. Ang sabi niya, Sige, ganito na lang. ipakita mo. Ang sabi niya, ipakita mo. Kaya nga ako Sige, nag-object ganito na lang. Let us reset your first question and I would advise you to rephrase it. Samuel. okay. So yun nga yung so i-refresh ko na nga lang para klaro sa kanya kasi alam niya man nagtatanong ang ginagawa ko dito ngayon. So pwede ba niyang ipakita yung katunayan na merong ang sinabi si Nikola Tesla na ganon. Kasi kung wala siya ipakita, nangangahulugan, gumagawa lang siya ng kwento, di ba? So yun yung tanong. Okay, sagot. Sagot. Pwede ko bang ipakita? Pwede, bro. Pwede naman. Ang kaso lang, one device lang ako. Ngayon, para hindi ka mabigo at ang mga manonood natin, yes, bilang si Nikola Tesla ay nakakaunawa naman talaga ng science kumpara sa kahit kanino sa atin dito. Alam niya ang scope and limitations at iyan, binahagi niya yan sa kanyang mga essays at biography. Hindi niya kailanman kinilame o kahit sinong scientificong matino na ang mga miracles ay science, bro. Kaya hindi mo karapatan maghanap ng letra por letra sa akin Ngayon, kung gusto mo ng letra por letra, bibigyan pa kita ng isa, kagaya ni Einstein. Sinabi niya na ang paniniwala sa Diyos ay bunga ng kahinaan ng pag-iisip ng tao. O miracle, science pa ba yun? Diyos mo? Biblia mo? Kahinaan nga yun. Yan ang sagot ko sa'yo, bro. Pwede naman, bro, pero one device ako at sumagot ako, nagdagdag pa ako. May bonus ka pa, bro, para hindi ka mabigo.
May question pa ba ka? Wala. May last question Next, pa na. last question. May last question Okay. ka pa. Okay, last question ko. So, sa Bible, yung sinasabi mong miracle ni Jesus, na ibinilik niya yung tinga na naputol. So, sa science ba, ibabalik ba yung tinga para madikit ulit or hindi ibabalik? Ayon sa science. Sagot, ayon sa science bro, ibabalik, Sino? pero hindi magic. Hindi magic yung pagbabalik ng science bro. Merong operasyon. Ngayon, kung sasabihin mo, meron din namang operasyon si Jesus Christ. Eh kung tatanungin kita nun, hindi mo alam sagutin yan. Kasi walang nakasulat doon. Ang sabi lang doon sa aklat ninyo, idinikit, charan, tenga na ulit, happy-happy na. Kaso sa science bro, sa medical science, hindi ganon na idinikit lang tapos na. At gaya ng kaninang isinagot mo, hindi mo nga alam yung medical term niyan eh. Nasabi mo, lahat ng doktor, lahat ng ospital, pwedeng gawin yun, idikit, tapos na. Sa makatuwid, nang huhula ka lang. Ayun ang sagot ko sa'yo bro. Okay. I think that's the end of the cross-examination from the affirmative side towards the negative. Okay, dadako na po tayo sa conclusion natin. Pero since conclusion na to, magsisimula tayo sa negative side. You will die. Wait lang. Babalik ko muna yung 5 minutes. Ayan. Ayan. Whenever you're ready. Okay. Yes, ready always. Muli, magandang madaling araw na sa inyo, no? Mga viewers ni Filingerong Theologian. At salamat din kay Sir Albert at sa aming moderator sa pakikilahok sa usapang ito na gagamitan mo lang naman ng sentido common eh. Hindi na dapat to pinagtatalunan eh. Kaso merong affirmative na naglakas loob na ang kabuuan daw ng Bible scientific. Pero ang ginamit niya, ilang perasong talata. Sapat na daw yon para patunayan na ang kabuuan ng Bible scientific daw. Ngayon, ano ang konklusyon natin? Nakita nyo naman sa kanyang mga isinagot na lahat daw ng mga ahas nakakapagsalita gaaya ng nasa Henesis. Hindi lang natin alam ang dialekto. Di ba? Ang lahat daw ng mga doktor at ang mga ospital, kaya daw gawin yung ginawang mirakulo ni Kristo na ididikit lang ang tenga, okay na. Wala pong katotohanan yung mga ganyang sagot. Bakit po? Sapagkat ulitin ko po para sa kabatiran at kapakanan ninyo, mga viewers, ang science po ay pag-aaral ng mga bagay na limitado lamang sa natural na mundo. Yung kabuuan ng Biblia mo, dahil yan, totality, kabuuan. Ibig sabihin, yung literal, metaphorical, yung mga nakasulat yung literatura, sa iba't ibang anyo, at kasali doon bro yung miracles. Miracles, lampas na yan bro sa natural, supernatural. Ba't mag-aaral ng ang science dyan? Wala na nga sa scope and limitation nila yan. Unang-una sa science, na-observe dapat yan. Na-observe ba natin yan? Nahati ang dagat? Na-observe ba natin, nagsasalita yung ahas, kagaya ng kainin nyo yan, alam ng Diyos, pag kinain yun, magiging parang Diyos kayo. May ganun ba, tol? Walang ganun, kahit anong zoo ang napasukan mo at pinanggalingan mo, Tahuda. Kung saan ka mang zoo nang galing, Ginoong Samuel Tahuda, walang ganun, bro. Sabi ko sa'yo, labas ka ng kuwebe para ma-expose ka sa realidad eh. No? Isipin nyo pong maigi yan, mali po yan. Isipin mo yung kabuuan ng Bible scientific, mali. Maling-mali. Kasi ang science po, limitado nga ang pag-aaral niyan. Wala namang nag-aaral ng mga mirakulo na scientist, ang pag-aaralan nila, miracles. Kasi unang-una, hindi yan observable. Diba? Saan ka nakakita niyan? Lalakad sa tubig eh. Titigil ang araw. Saan yun? Ang daming kalokohan dyan. Ngayon, nag-cherry pick lang siya. Ito ang mundo ay nakabitin sa wala. Ganyan, science yan.
Ayun yung patotoo niya. Kaya ayun po, no, para hindi po lumalim at magluwat ang gabi, iwan ko po sa inyo itong palaisipan, no. Sa inyo na lang po, viewers, iiwan ko to. Ito palaisipan kasi pag iniwan ko pa to kay Samuel Tahuda, wala rin eh. Hindi niya maiisip to eh. Kung limitado po ang science sa bagay na natural o physical, paano siya magbibigay ng opinion na napapanig o mag-agree sa mga miracles ng Bible? Yan lamang po. Maraming salamat. Okay. Since meron ka pang 1 minute 55, what? 1 minute? Wiwig mo na ba yan? Yes po. Wave ko na. Okay. Sige. Salamat, Yuel Nay. Alright. Dako naman ho tayo sa closing statement or conclusions ni Samuel Tahuda, the affirmative side. Okay. Samuel, wait lang ah. Okay, whenever you're ready. Okay, maraming salamat. Okay. Sa haba ng kanyang mga sinabi mula pa kanina, is wala talaga siyang nai-refute doon sa ating mga inilatag, no? Katulad na lamang yung binabanggit natin na yung mga hayop nagsasalita. So based on science, nakakapagsalita po talaga ang mga hayop, hindi nga lang naiintindihan natin, but it doesn't mean na hindi sila nagsasalita. So yung understanding lang natin sa kanilang dialect ang nawala. But hindi yun nangangahulugan na wala silang dialect, 'di ba? So katulad ng niratag din natin na yung yung Earth naman ay nakalutang sa space. So based on science, ganun din pala. So hindi yun tinutula ni Joel Day, 'di ba? So sang-ayon din siya pala doon, no? Doon naman sa sinasabi niyang miracle na kung saan yung tainga ay ibinalik. So pagdating din naman pala sa science, sumasang-ayon siya na ganun din yung proseso. Ididikit din pala yung tinga na nataga, nahiwalay. So yung nahiwalay na parte, ididikit pala yun para mabalik. So yun miracle sabi niya, yun miracle yun sa Bible. Pagdating pala doon sa sinasabi niyang science, ganun din pala, 'di ba? So ibig sabihin, sumasang-ayon siya doon sa inilalatag natin. So ganun din naman pagdating sa germs, 'di ba? Yung wine, 'di ba? Yung wine nakakapatay yun ng mga germs na walang scientificong totoo diyan. Maging si Joel Day, sasang-ayon siya diyan, o 'di ba? So pagdating doon sa mga supernaturals, sabi niya, yun daw ang science ay hindi nag-aral ng supernatural. Mali ka, no? Mali ka nun. Kaya nga yung mga scientific ko, no, panay imbento sila ng mga kagamitan nila para ma-exceed pa nila yung kanilang mga limitation sa kasalukuyan. 'Di ba? So, sa ngayon, meron sila mga kasalukuyan pero pinipilit nila na makago beyond that limitation. Kaya ang dami nilang mga eksperimento, no, mga imbensyon na ginawa. Nakapunta na nga sila sa 'di ba? Kaya nilang puntahin yung Mars. So, beyond their limitation na 'yan, mula una hanggang sa magkaano pa yan sila. So, yung mga tinagurian, no, nating mga supernaturals bago sila nakaimbento, 'di ba, ng mga ganong bagay, supernaturals yan. Ngayon kinategorize mo na lang na natural kasi meron ng mga equipment, 'di ba, na kayang magpunta or magsukat ng ganyan, kaya kinategorize mo na na natural. Pero yung science po ay katalagang pinag-aaralan nila yung beyond pa doon sa maabot, no, ng normal senses ng tao. Kaya mali po yung sinasabi niya na lang yung science, exclusive lang sa lang naturalidad, no. Tapos, no, kapag po sinabing kabuuan ng Biblia, napakahaba po ng Biblia, hindi po aabot yun, hindi po natin ma-take up lahat yun sa loob ng 5 minutes lamang. Kaya kung nag-iisip talaga siya, syempre, kumuha lang tayo ng mga punto doon na hindi naman niya napasabalian. Kasi hindi naman sapat yung 5 minutes lang, 'di ba? Pero doon sa mga puntong ibinigay natin, wala siyang na-refute, 'di ba? So, talagang napatunayan natin na yung Bible scientific. Kasi kung hindi yan scientific, huwag ka nang maniwala sa Bible na sinabi niya nakalutang ang sanlibutan. Huwag ka nang maniwala sa Bible na sinabi niya yung wine, yung alak nakakapatay ng germs. Huwag ka nang maniwala sa Bible na sinabi niya na yung tinga na nataga, ibalik mo yun para idikit mo yun para mabalik muli, no? Sana pala sa science ay hindi na ididikit yung nahiwalay na parte. Kasi yan yung sinasabi ng Bible para hindi maging scientific, dapat kontrahin. Pero hindi kinukontra ng science yung Bible, kundi pinatutunayan niya ito. Kaya scientific po talaga ang Bible. May time pa, wala na.
Meron ka pang 1 minute 16. Okay. So doon naman po sa sinasabi niyang si Nikola Tesla ko no ay merong sinabi na ang Bible is not scientific journal. Wala pong ganun, no? Kaya nga hinahanap ko siya ng ebidensya kanina, saan anong sulat 'yun ipakita mo dito. Wala siyang maipakita, 'di ba? Dahil wala namang binanggit no si Nikola Tesla maging si Albert Einstein man, wala siyang binanggit na ang Bible ay hindi scientific journal. So ano lang 'yun, guni-guni lamang 'yun ni You Will Die. 'Di ba? So gumagawa na lang siya ng sarili niyang na wala namang mga backup evidences. Kaya nga hinahanapan ko siya kanina eh. Ano patunay mo? Sino nagsabi niya? No, wala siyang mailatag. Kasi gumagawa lang siya. So kung ikaw talaga naniniwala hindi scientific yung Bible, dapat pamalian mo yung sinabi ng Bible. No, katulad nga yung earth na kalutang, dapat pamalian mo 'yan. Yung wine na kapatay ng germs, dapat pamalian mo 'yan. Yung nahiwalay na parte, didikit para bumalik, dapat pamalian mo 'yan. Pero hindi mo 'yan pinamalian kundi sinang-ayunan mo lang 'yan lahat. Nangangahulugan na tama yung ating pinaglalaban na ang Bible sa kanyang kabuuan, ito ay scientific, no. So, yun lang po siguro. May time pa ba? So, katulad na binanggit ko kanina, yung sa patungkol sa prothrombin, no? Okay. Wala na 'Di pong ba? time. Hindi niya na Sakto ano lang. 'yan. Wala na pong time. Sakto lang. Okay. So I think that's the end of our debate for tonight. Sa mga nakasubaybay po at mga nanood, kayo na lang po ang makakapagsabi kung sino po ang mas sino ang mas convincing sa debating ito. Muli, ang tema po ng debate nila, ang kabuuan ng Biblia ay scientific. Okay, so kayo na po ang makapaghusga kung sino po ang nagwagi sa debate nito. Maraming salamat po. Ayan.